Somebody. Sa mga nakalipas na araw, nasaksihan ng buong bansa kung paano sumiglab ang tensyon sa loob mismo ng Senado. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Mula sa pagpapalit ng liderato, I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, hanggang sa paghahabol kay Senador Bato de la Rosa. Matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. I will not surrender dahil alam ko si Lord ay nandiyan nagbabantay sa akin. Pero sa gitna ng paghahanap kay De La Rosa, narinig ang sunod-sunod na mga putok ng baril. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Pero kinabukasan, kinumpirmang wala na sa Senado si Senator Bato. Paano siya nakaalis at nasa na ngayon ang hinahanap na senador? Sa Senado, dumating ang National Bureau of Investigation o NBI matapos matanggap ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Sa warrant mula sa ICC, itinuturing siyang indirect co-perpetrator para sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs na ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay nito, isang tip din daw ang natanggap ng NBI. Nalulutang ang senador sa sesyon ng Senado. Anytime, pwede naman po natin i-serve yung warrant. May mga several point of entries as coordinated with the Senate Security. Para maisagawa ang planong pag-aresto, nakipag-coordinate ang NBI sa Office of the Senate Sergeant at Arms. What does the majority leader say? Noong mga oras na yon, si Senator Tito Soto pa ang Senate President. Hanggang pasado alas 3 ng hapon, makikita sa CCTV footage ang mabilis na pagtakbo ni De La Rosa sa fire exit ng Senate building. Ang senador nadapa pa habang paakyat sa hagdan habang hinahabol ng mga NBI agent. Nang makapasok sa Senate Session Hall, galit na galit ang senador sa ginawa raw sa kanya ng mga NBI agents. This is the worst government! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Gano'n ang NBI! Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako! Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok! May 11, muling sumipot si Senador Bato de la Rosa sa Senado matapos lumiban mula November 2025. Kung bibilangin, sa 58 sessions ng Senado, 31 sessions na hindi nagpakita ang senador. Ang dahilan? Ang pangamba sa kanyang seguridad dahil sa usapin daw ng International Criminal Court o ICC sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang saglit pa, nagsimula na ang sesyon. Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano ang hiling ng 13 senador na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Villanueva is recognized. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Sunod na pinagbotohan kung sino ang susunod na pinuno ng Senado. Sa botong 13, naupo bilang bagong Senate President si Cayetano, kapalit ni Senator Tito Soto. Isa si De La Rosa sa bumoto kay Cayetano. I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President. Matapos ang nangyaring botohan, ipinakita ni bagong Senate President Cayetano sa sesyon ang CCTV footage ng insidente sa pagitan ni De La Rosa at mga NBI agent.
How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this August chamber? Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate? Yung nag-asulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. Sinight in contempt naman ang mga NBI agent na humabol at humarang daw sa senador. Nagtamo naman daw ng sugat sa kaliwang kamay si De La Rosa matapos umano niyang makipambuno sa mga NBI agent. Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Inarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi dipigilan ako eh. Hindi nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Ito yung video, CCTV video na inilabas ng Senado dun sa nangyari dun sa fire exit kung saan makikitang tumatakbo si Senador Bato de la Rosa at kasunod niya yung kanyang mga miyembro ng kanyang staff. Sa puntong ito, makikita pang nadapa yung senador. Ang sabi ng NBI, yung sinasabing sugat sa kamay ni Senator Bato de la Rosa, hindi daw yun nakuha doon sa sinasabi niyang pakikipagbuno niya sa mga ahente ng NBI, kundi nakuha niya matapos madapa sa fire exit. Paliwanag naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nung nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan, tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Kaya siya nakatakbo. Hindi totoo yung sinabi niya dun sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako kung hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Dahil sa nangyaring tensyon sa loob ng Senado, nagpatupad ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa ilang bahagi ng Senate building para imbestigahan kung sino ang mga sangkot sa nangyari kay De La Rosa. Habang naka-lockdown, ipinakita ni dating Senador Trillanes ang bitbit nilang warrant of arrest mula sa ICC. Matatandaang minsan ang hinamon ni De La Rosa si Trillanes sakaling magkaroon ng warrant of arrest laban sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige, kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Naglabas na rin ng pahayag ang ICC na nagkukumpirma sa warrant of arrest laban kay De La Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder. Ito yung warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court na nag-uutos na arestuhin si Senador Bato de la Rosa dahil sa crimes against humanity. Kung mapapansin, ang petsa nito ay November 2025 pa. Ayon sa mga eksperto, piniling panatilihing confidential muna ng ICC ang warrant para maiwasan ang posibleng pagtakas, panghihimasok sa investigasyon at paglalagay sa panganib ng mga testigo o ebidensya habang isinasagawa ang proseso. Pero lumipas ang maghapon, bigo silang maaresto ang senador. Sa parehong araw, naghain si Senator De La Rosa ng urgent manifestation bilang tugon sa mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ng ICC. Humiling ang senador ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang pag-aresto sa kanya nang walang pahintulot ang Korte Suprema. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, muling sumiklab ang tensyon sa Senado nang tangkaing harangan ng Senate Security ang pag-alis ng NBI sa Senate Building. Ang instruction na ngayon, huwag na silang palabasin. I-hold sila dahil gusto kay contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If you will be holder, that will in effect parang there's an illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Samantala, habang patuloy ang nangyayaring tensyon, isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa para matiyak daw ang kanyang seguridad.
Sa Senado na rin siya nagpalipas ng magdamag. Okay ako. Ganun, nakatulog na kahit pa paano. Senator De La Rosa. May 13 sa Senado. Bandang alas 4 ng hapon, nag-live sa kanyang social media page si Senator De La Rosa. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako yung aristuhin. Ako po yung nananawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Nanawagan din siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag niya akong ipadala sa dahig. Meron akong pananagutan. Panagutan ko doon sa banyan. Sa naging panayam naman ng GMA News kay Senator De La Rosa, ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya nagpakita ng 6 na buwan sa publiko. Because I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC. Kaya ako, it is natural instinct, human instinct to preserve yourself. I will not surrender. Alas 6 ng gabi, nakumpirmang walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang paghahain ng warrant of arrest. Pero binigyan ng 72 hours ang mga respondent para sumagot sa motion ni De La Rosa. Namataang nagsusuot ng bulletproof vest si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, isang retired Police Major General. We're going to arrest somebody inside the... Sabi ni Aplasca, may aarestuhin daw sila noong mga oras na yon. How can we do the operation with you? Please clear the area. Pero hindi niya pinangalanan kung sino. Maya-maya pa, namataan na ang mga uniformadong Marines sa second floor ng Senado. Giving you opportunity to go out of the building. We are going to declare lockdown in 5 minutes. Total lockdown of the entire building. So if you want to go out, please go out. Inanunsyo rin na muling magpapatupad ng lockdown sa Senado. Makalipas ang 10 minuto, nakitang sumakay ng elevator si Senator De La Rosa kasama si Senator Robin Padilla. Ito na ang huling beses na nakita siya ng media. Ilang minuto naman ang lumipas, nakita namang pumasok sa GSIS building ang mga tauhan ng NBI. Ilang saglit pa, ito na ang sumunod na eksena. Maririnig na ang mga sunod-sunod na putok ng baril sa ikalawang palapag ng Senado. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Kasabay ng mga putok ng baril, isa-isang nagpulasan ang media at ilang empleyadong nasa second floor ng building. Pinatay na rin ang ilaw sa ilang bahagi ng hallway. Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Ang ilang senador na nasa loob ng gusali nag-live sa kanilang social media pages. Nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid. Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado, hindi po magkagulo at walang masaktan. Bago mag-alas 9 ng gabi, dumating si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya. Pinulong niya ang ilang senador na naiwan sa loob ng gusali matapos ang insidente ng putukan. Iginit din niyang walang mangyayaring pag-aresto. I will not arrest Senator Bato, just to be clear. Agad namang itinanggi ng NBI na merong NBI agents sa loob ng Senado.
Wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Naglabas na ng pahayag si President Bongbong Marcos. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Mga kababayan, itong pangyayari na ito, we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Samantala, sa isang video na pinost ng isa sa mga abogado ni Senator De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, pinakita niyang sinisimula na ng PNP Forensic Group ang pag-iimbestiga sa crime scene kung saan nangyari ang putukan. Makikita rin ang salamin na may mga tama ng bala. Nag-print sa video si Senator De La Rosa habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Ikaw, sama ka. Kinabukasan, May 14, sabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., hindi bababa sa 30 putok ang posibleng pinakawalan sa loob at labas ng Senate building. Of course, we need to account kung sino ang may armas and or sino ang security forces na nandun. 27 raw ang mula sa loob ng gusali. 5 naman ang galing sa baba kung nasaan ang mga tauhan ng NBI. Kinalaunan, inamin naman ni Senate Sergeant at Arms Aplaska na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, so sinalin po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Kailangan magkaroon po ng isang malinaw at parehas na pag-iimbestiga po sa nangyaring to. Kailangan pag-isipan po natin kung bakit may nagpaputok ng baril doon sa loob ng Senado. Pasado 3:00 ng hapon, nagsagawa naman ng isang press con si Senate President Alan Peter Cayetano. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. Dito kinumpirma niya na wala na sa loob ng Senado si De La Rosa. May Senator. Ayon pa kay Cayetano, nakatanggap raw siya ng mensahe mula sa asawa ni De La Rosa. I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Donald made his in quotation mark escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Ang tanong, paano nga ba nakaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Base sa pag-iimbestiga at mga nakalap na impormasyon ng GMA News, pasado 1:00 ng madaling araw ng May 14, dumating si Senator Padilla sa opisina ni De La Rosa para daw sa isang private meeting. Makalipas ang mahigit 20 minuto, nagsagawa raw ng inspeksyon si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa loob ng opisina ng Senator Bato. Lumabas si Senate Sergeant at Arms Aplaska mula sa opisina ni De La Rosa at ipinaalam sa security na nagpapahinga na ang senador. 2:30 a.m., nagpaalam raw si De La Rosa sa kanyang protective personnel na magbabanyo, pero dumiretso raw ito sa fire exit. Sa 4th floor ng building, kinita raw ni Senator De La Rosa si Senator Padilla, tsaka sabay na bumaba sa basement parking kung saan naghihintay ang isang SUV. Dito na raw sumakay si Senator De La Rosa. Si Vice President Sara Duterte nagbigay rin ng pahayag sa nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. The Senate has no personality in this situation. It has no authority to be involved in this issue. Yun yung mali na nangyayari. The Senate is intervening without any authority. Hindi pwedeng pigilan yung pag-aresto sa kanya ng Senado. Simply because wala silang kapangyarihan to do so. Ang expectation pa nga ay dapat tumulong siya dun sa pag-aresto sa isang akusado. Samantala, nito lang Huwebes, muling naghain ng temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court. Ito na ay 2 beses na naghain siya ng TRO
para pigilan ang tangkang pag-aresto. Ipinag-utos ng Department of Justice o DOJ sa PNP at iba pang law enforcement unit na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sakaling tangkain niyang lumabas ng bansa. Because of the arrest warrant, we will definitely submit to the request of the ICC. Halal siya ng maraming Pilipino. Yes, diba? Pero yung pag nag-attempt ka, sa galagitnaan ng gantong sitwasyon, na lilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan yan. Hindi naman namin pwedeng pabayaan yung obligasyon ng ating gobyerno. Diba? Na mapanagot siya. May 15, pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si retired Major General Mau Aplasca, ang Senate Sergeant at Arms, dahil sa nangyaring gulo sa Senado. Ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap. Lalo-lalo na na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang nagpaputok na pinoprotect ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. You cannot ignore something like this. Ngayon ay makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes IV na masugid na nagsulong sa mga kasong crimes against humanity laban sa mga sangkot sa Duterte drug war. Sir, magandang araw po sa inyo. Breaking story ngayon, yung ombudsman sinuspende si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ano masasabi niyo? That's a welcome development. At least hindi na magiging sagabal itong si Aplasca doon sa magiging investigasyon ng kapulisan and even internally ng Senado. Kung saan man nagtatago ngayon si Senator Bato, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hahabulin at hahabulin ka namin at dadaling ka namin sa Walang lugar ang karahasan sa kahit anong lugar. Lalo na sa institusyon na siya mismong gumagawa ng batas at nagpoprotekta ng karapatan. Pero sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, malinaw na nasubok ang integridad ng institusyon. Sa gitna ng barilan, sigawan at mga akusasyon. This is the worst government. Ang tanong ng ilan, kaninong interes nga ba ang kanilang pinuprotektahan? Ako si Jun Veneracion. Ito ang Reporter's Notebook.